What's up, what's good mga Lods? Kamusta po kayong lahat? I hope and I pray na sana palagi tayong nasa mabuting sitwasyon at kalagayan, no? By the way, yan pong nakikita nyo ngayon is yung progression po ng pinapagawa nating gazebo. Siguro naman yung halos karamihan po sa inyo dito is lalo na po yung mga nakasubaybay, is alam po na mayroon tayong pinapagawa or pinapatapos na gazebo dito sa likod bahay po natin, no? And alam nyo rin po na medyo may katagalan na po ito mula nung na-start or naumpisahan gawin. Dahil nga po sa kadahilan ng hindi nila natatrabaho ng dire-diretso, kaya medyo na-delay na po talaga ng sobra. And ayan nga po at tumulong na rin tayo, no? Tumulong na rin po tayo sa pagkakabit niyang gazebo na yan. So, kung napanood nyo na rin po, no, yung yung isang nakaraang upload po natin dito is yun nga, na pinakita ko doon, no, na tumulong na rin po tayo sa pagko-construct ng ng gazebo na yan para lang mabilisang maitayo. So hopefully, before po tayo bumiyahe papuntang Mexico is matapos nila po yan. And yun nga, minomonitor ko lang po from sa room namin. Ayan, kaya makikita nyo nasa taas ako is, ayan, mukhang matatapos naman po. And thank you Lord. At before tayo umalis is naitayo na nila at natapos na rin nila maski pa paano, no. Ayan po, dinidrill na nila yan sa concrete para tumibay na. Kumbaga yan na po yung siguro yung pinaka finishing touches po na gagawin dyan. So ayan, no, parang yung mga ibang staff nag-uwian na rin or umalis na rin. Ilan na lang po silang tumatrabaho para lang po sa na po yan, no? Finishing na po yan or final touches. And ayan na po. Thank you Lord. At natapos na rin po yung gazebo natin. And ito nga po mga Lods, no, habang nandun po tayo na nakabakasyon sa Mexico, hindi po sila gumawa or hindi nila ginalaw yung bahay, no. Kumbaga yung landscaping na pinapagawa natin is hindi nila ginawa habang wala tayo. So ngayon pagdating natin galing sa bakasyon, ayan. And by the way, pagdating po natin galing bakasyon, no, is pasok na po tayo agad mga Lods, no. Kailangan natin ulit magbawi at mag-ipon. And yun nga, nadat na namin sila, no, na gumagawa. Galing kami trabaho niya ni Mrs. actually. And nadat na namin sila na gumagawa. Yun nga, nilagyan na nila ng mga halaman na gusto naming ilagay dyan. Well, simpleng lang po naman yan. Landscaping lang po. And let's see kung ano po kang maidadagdag pa. Yun mga Lods. Bagong update lang tayo, no. Papansin niyo yung buko. Kadarating lang natin, 'di ba? Galing nga tayong Cancun sa Mexico. Tinanggal ko na yung pagkaka-braids ng buko, yung pagkaka-cornrows. So hinayaan ko lang munang nakaganyan para ma-relax ulit, no. Kasi yung anit natin medyo nabanat eh. So hinayaan ko lang munang nakalugay. Pasensya na kayo. And yun nga, since nakita nyo na kanina, no, yung naging update dito sa natin, sa gazebo natin na pinapagawa. Bago pa tayo mag-Cancun or bumiyahe pa Mexico is yun nga, natapos na nila, no. And nabanggit ko rin dun sa previous vlog ko na yun nga, tumulong na tayo, no. Tumulong na tayo para lang mapabilis yung trabaho. Maski pa paano, malaking bagay din kasi pagka meron silang extra hands na kasama nagagawa. So yun nga, para lang maitayo ng mabilis bago tayo bumiyahe ng Cancun, yun, no. So far natapos naman nga nila yun. Pero yun nga, hindi na tayo nakapag-update sa inyo dahil yun nga, nasa biyahe na tayo, no. Pero yun, ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung naging kinalabasan nung finished product nung gazebo natin na pinapagawa sa likod. Okay naman, pero yun nga, syempre
kailangan pa ng konting update yan kasi yung pa lang siya talaga as in gazebo pa lang ayan siya mga lods. So kung nakikita nyo, yun lang talaga siya, medyo konting linis lang dyan. Nilagay ko na yung yung grill natin dyan kasi gagamitin natin yan, magbe-birthday si Rashard. So si Rashard ang unang bibinyag nitong gazebo natin mga lods. So okay naman yung gawa, maayos naman siya, in spite sa natagalan lang talaga yan, na drill na rin. So nakatornilyo na lahat yan, lahat ng mga pillars na yan nakatornilyo lahat yan. So matibay yan, matibay ang pagkakayari nila dyan. So like I said, kailangan pa rin ng update yan kasi wala pang ilaw. So tas wala pang mga saksakan. And syempre of course yung furniture natin dyan So tas bala ko rin lagyan ng yan, ng TV. It's either one of those corners lalagyan natin ng TV. Iniisip ko baka yung kay na lang, kay Rashard na lang na TV, yung nasa kwarto niya kasi hindi niya naman masyadong ginagamit yun yung room nga niya hindi niya ginagamit I mean nakikitulog pa rin siya, nakikiroom pa rin siya It's either sa ate niya pag may pasok kami, and then pag ako naman ang day off, doon siya sa akin natutulog hindi niya talaga ginagamit yung room niya totally. Kaya yung TV niya minsan niya lang gamitin. So naiisip ko na isa sa mga yan, isa sa mga corner na yan, doon ko ilagay kasi yung TV ni Rashard sa room is parang medyo sakto dito yun yung pinakamaliit sa mga TV dito sa bahay. So since di niya ginagamit yan muna, papalitan na lang namin. And yun, makikita nyo lang si Rashard medyo siya mature siya, minsan magkikilos, pero meron pa rin siyang side talaga na pa rin baby pa rin like yung ganun nga, ayaw niya pa rin matulog sa kwarto niya. Nung unang paglipat namin dito mga lods, medyo okay na siya natutulog siya sa kwarto niya pero wala, saglit na saglit lang yun, parang hindi pa nga yata siya natulog ng isang buong linggong straight doon. Kaya ganun pero syempre ayoko pa rin na pag ganun na pa baby siya syempre maski pa paano, lalo na nasa athlete siya, ayoko gusto ko tough, pinapalaki ko siya talaga ng tough although ako talaga yung pinaka spoiler niya dito sa bahay ini-spoil ko naman siya in some way, pero yung spoil na yun, yung pag-spoil na yun is may kasamang disiplina rin yun mga lods, maski pa paano kasi nga ayoko lumaki siya na palambot-lambot or pa pa baby. So lalo na ako lumaki rin ako athlete, talagang yung disiplina is nandun. So sabi ko sa kanya hindi pwede yung pag ganyan ka palambot-lambot, especially sa game. Yun talaga, pag sa laro niya doon medyo nasisigawan ko rin siya minsan pag nakikita ko medyo petik siya, medyo palambot-lambot siya. Yun talagang sabi ko not on my watch boy. Kung gusto mo maging athlete, you have to be tough. Hindi ko siya tinuturuan maging dirty na player or yung salbahe maglaro, pero I'm telling him na dapat tough ka sa loob, dapat matigas ka dyan sa loob. Kung physical kasi yung sports na napili niya is physical so hindi ka pwedeng palambot-lambot dyan. So tinuturuan ko talaga siya maging ganon, pero syempre ako pa rin yung nagtuturo sa kanya na maging maski pa paano is ako nga yung sinasabi ako nga siya na pag may natumba siya or nabangga niya or nabump niya, I'm the one who telling him pick him up. Okay lang yan. Sabi, pag na-foul siya or na-foul niya, sinisigawan ko siya, that's fine, it's okay, pick him up. Pinapatayo ko pa sa kanya. Pero yung palambot-lambot ka sa loob, sabi ko hindi ubra yan. So yun nga, balik tayo dun sa napunta tayo kay Rashard. Yun nga, magbe-birthday din nga pala siya mga lods kaya nilagay na natin tong yung grill dyan. Gagamitin natin yan sa birthday niya. And yun, ano pa ba? Yun, yung magiging update dito sa gazebo natin is lalagyan natin syempre ng ng furniture, yung rattan. So since magwi-winter na rin naman mga lods, patapos na yung summer siguro meron na lang tayong less than a month para sa summer, and then magta-transition na into fall. Tapos yun, magwi-winter na So
I don't know kung kailan natin ulit ma-update to o magagalaw to. Pati yung mga pavement dyan, yung daanan. Ako nagagawa niyan yung mga daanan dyan. Ako nagagawa. Pero syempre, yun nga, as magwi-winter, di natin alam kung kailan natin ma-update ulit to. No? Pero meron pa rin isang maganda na sa winter na yan kasi nga pagmumura yung mga yung mga outdoor furniture. Magmumura yan sigurado. So aabangan natin mag-sale yon mga lods, yung mga rattan na furniture dito. Sigurado magbabagsak ang presyo niyan coming winter. So yun, pag may nakita tayong ganun, di syempre bibili na natin yon, ilalagay na natin dito. Katulad ng mga yan mga lods, yan yung sinasabi ko. Yan. Yung mga ganyang furniture, yung mga rattan. Mga ganyang furniture katulad sa kapitbahay natin, ganyan yung bibili natin para dito sa ating gazebo. So yun nga mga lods, yun lang muna siguro talaga ang update natin dito, no. Thank you Lord, natapos na rin to. Alam ko na nainip din kayo siguro, no, sa mga post natin or sa mga uploads natin sa YouTube na yun nga, ang tagal matapos, parang nakailan din singit ko to sa mga video uploads natin dito na isisingit ko nga to na yun nga, hindi pa tapos, hindi pa nagagawa, hindi na aasikaso ng gumagawa. Pero yan, ngayon okay na siya mga lods, no. So by the way, yung nabilin nga pala natin yung gazebo na yan ng 1,600 total including tax na, and ang pagpakabit niyan is yung labor na binayaran natin dyan is 1,200, and then yung slab, yung concrete na yan kasama ng mga naging natin dito sa landscape is I believe 8,000. So kayo na mag-compute mga lods, 16,000 plus 12,000, no, 16,000 plus 1,2 plus 8,000. So kaya sinasabi ko rin minsan na hindi pa natin alam kung kailan ulit natin ma-update yan or malalagyan ng mga laman yung gazebo natin na yan. Pero ganun pa man, ito pakita ko sa inyo rin yung mga nagawa, yung mga halaman na yan. Ewan ko kung tapos na sila dyan, kung yan na ba yun or may ilalagay pa sila. Umalis na yung mga gumagawa dito, alam ko may gagawin pa dyan tsaka doon sa kabilang bush. Yeah, alright, papaalam sila siya, pupunta siya sa kaibigan niya doon, magbabay siya kala Josh. Yan mga lods, yung mga nagawa. Ito, para naiisip ko, pansamantala ilagay muna dun sa gazebo yan, lalagyan ko ng mga malaking bangayan para lagyan ng halaman na lang wala naman umuupo dyan nadudumihan lang dyan. So ayan yung mga nailagay na halaman, and then meron pa din dito sa kabilang gilid. Medyo dumapa yung mga damo pero okay lang yan. Meron na tayong lawn mower mga lods, dumating na nga pala nung nakaraan. Ko na yan, matatabasan na natin ang damo yan. So yan yung mga nagawa nila. Alright, ilabas ko yung basurahan namin since medyo matagal tayong nawala dito. Although wala naman laman pero ang baho nilinis ko kanina. Ngayon binabad ko muna ng sabon tsaka disinfectant tsaka Clorox. Yun lang muna mga lods, pasok muna ako, mainit. Yun mga lods, dito na po tayo sa loob. Medyo magpapahinga lang tayo. Ulit ng buhok. At tawag nito, pagod ako, dami kong inayos na sa labas. Pero yeah, yun nga po, yun po yung update natin for today's video. And yeah, siguro nga medyo matatagalan pa yung panibagong init ko. Wala akong inumin mga lods. Medyo matatagalan pa yung panibagong update natin dyan sa gazebo natin, Pero yeah, ko pa rin kayo. Isasama ko pa rin kayo
whenever magkaroon tayo ng ano, kahit konting dagdag dun sa ano natin sa Yeah, he's the editor. He's the editor. sa project natin na yan na gazebo. And tawag na ito. Yun. Tapusin na muna natin siguro dito yung ano, yung video natin. Hindi nyo ako makita. Wait. And Shart, can you open this for me, please? Thank you. And by the way, nga pala, doon sa mga viewers natin dyan, sa mga subscribers natin, sa mga hindi pa nakakapanood doon sa mga previous uploads natin a few weeks back, yung sa summer getaway natin sa Mexico, I think meron akong 3 uploads. Ayan, kung di nyo pa napapanood, please, pakisuportahan na rin and panoorin nyo na rin doon mga lods, no? Masaya yun and yun, makikita nyo, pinakita ko doon kung gaano kaganda nga, no? Yung napuntahan natin and kung gaano kasulit yung mga ginastos natin doon or yung in-spend natin na araw or oras doon. Sulit na sulit talaga. So samahan nyo kami doon and naka-upload na. Yun, and yun na nga. Tapusin na muna natin dito yung video natin ngayon. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na uploads natin. Alright? So please, keep supporting this channel, our YouTube channel, our uploads here sa Fambookers TV. Alright mga Lods, maraming salamat. And again, stay out of trouble. Thank you all so much and God bless.